Isang matinis na tunog ng nababasag na bote ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo sa ika-20 palapag ng The Pearl of Manila Hotel. Sinundan iyon ng isang pigil na paghinga. Nabitawan ni Amara ang bote ng mamahaling panlinis. Kumalat sa makintab na sahig ang likidong amoy lavender kasama ng maliliit at kumikinang na piraso ng bubog. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa basang sahig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Reyes! Ang matinis at puno ng awtoridad na boses na yon ay tila isang latigo na humampas sa hangin. Automatikong napayuko si Amara. Ang kanyang mga balikat ay umurong na tila naghahanda sa isang paparating na hagupit. Kahit hindi niya tingnan, alam niya kung sino ang may-ari ng boses na yon. Si Ma'am Katrina Madrigal, ang hotel manager, ang reyna ng kanyang personal na impyerno. Dahan-dahang lumingon si Amara. Nakatayo roon si Katrina, perpekto sa kanyang kulay ube na kasuotan. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ang kanyang mga mata na napapalibutan ng makapal na maskara ay nanlilisik habang nakatingin muna sa kumalat na likido at pagkatapos ay sa nanginginig na si Amara. Ano na naman ito, Amara? Tanong ni Katrina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng paghamak. Pangatlong beses na ito sa linggong ito. Sabihin mo sa akin, binabayaran ka ba ng hotel para magsayang ng supplies o para maglinis? Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang ilang kasamahan na niya sa housekeeping na nasa malapit ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay pasulyap-sulyap sa eksena. Huwag kang iiyak, Amara. Huwag dito. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sinasadya? Tumawa si Katrina, isang tawang walang kagalakan. Palagi namang hindi sinasadya. Baka naman ang problema ay wala sa mga kamay mo, kundi nasa pagitan ng mga tainga mo. Mahina ba ang iyong pag-iisip? Hindi mo ba kayang hawakan ng isang simpleng bote? Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Niyuko niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa dulo ng kanyang murang sapatos. Ito ang kailangan niyang gawin. Maging maliit, maging invisible. Tanggapin ang lahat. Kailangan niya ang trabahong ito para kay tatay. Linisin mo yan, utos ni Katrina, bago ituro ang presidential suite sa dulo ng pasilyo. At pagkatapos, siguraduhin mong walang kahit isang alikabok sa suite na yan. Darating na ang VIP guest natin. At kung may isa pa akong maririnig na reklamo tungkol sa'yo, sisiguraduhin kong sa kalye ka na pupulutin bukas. Hindi na hinintay ni Katrina ang sagot. Tinalikuran na niya si Amara. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Naiwan si Amara na nakatayo roon, nakikipaglaban sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinupulot ang bawat piraso ng bubog ng may pag-iingat. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa posibleng sugat sa kanyang mga daliri. Pagkatapos niyang linisin ang kalat, itinulak ni Amara ang kanyang cart papunta sa presidential suite. Sa pagbukas niya ng pinto, isang ibang mundo ang bumungad sa kanya. Ang silid ay napakalaki, mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng isang nakamamanghang tanawin ng buong Maynila. Ang mga muebles ay mukhang mamahalin, ang carpet ay malambot sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang hangin ay may amoy ng banayad na pabango at pera. Para siyang isang multo sa lugar na yon, isang anino, nalilinis ng dumi ng iba, at pagkatapos ay maglalaho. Sinimulan niya ang kanyang gawain ng may kahusayan. Inayos niya ang kama, pinalitan ang mga tuwalya, pinunasan ang bawat ibabaw hanggang sa kumintab ito. Habang nagtatrabaho, ang kanyang isip ay lumilipad sa kanyang ama. Kumusta na kaya siya?
Nakainom na kaya siya ng gamot? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng kanyang ama. Tatay calling. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Bawal sagutin ang personal na tawag habang nagtatrabaho, lalo na sa loob ng kwarto ng guest. Pumasok siya sa maluwag na supply closet sa loob ng suite at sinara ng bahagya ang pinto. "Hello, Tay?" Pabulong niyang sagot. "Anak, Amara." Ang boses sa kabilang linya ay mahina at may kasamang ubo. "Tay, okay lang po ba kayo? Ininom niyo po ba ang gamot niyo?" Tanong niya, puno ng pag-aalala. "Oo, anak. Naalala ko lang. Naalala ko na naman ang mama mo," sabi ng matanda. Ang kalungkutan ay bakas sa kanyang boses. Napapikit si Amara. Ito na naman. Sa tuwing nanghihina ang kanyang ama, palagi nitong hinahanap ang asawang matagal nang umalis. Ang ina niyang aliman na iniwan sila para sa isang mas magandang buhay. Naramdaman ni Amara ang pagkirot sa kanyang puso. "Tay, kumusta na kaya siya, anak? Iniisip pa kaya niya tayo?" Isang pamilyar na ideya ang pumasok sa isip ni Amara. Isang bagay na ginagawa niya para pakalmahin ang kanyang ama sa mga panahong tulad nito. Ang kanilang maliit na sikreto. Huminga siya ng malalim at, sa isang boses na malambing at halos hindi niya na ginagamit, nagsalita siya sa isang lengguwaheng kakaiba sa lugar na yon. "Alles wird gut, Papa." Bulong niya sa cellphone. "Magiging maayos din ang lahat, Papa. Ich bin hier. Ich passe auf dich auf. Nandito lang ako. Aalagaan kita." Ang mga salitang Aleman ay dumaloy mula sa kanyang mga labi ng natural. Isang lihim na pamana mula sa inang nagdulot sa kanya ng parehong talento at pighati. Ito ang tanging alaala na mayroon siya rito. Isang wika ng mga pangakong napako at mga pananabik na hindi natupad. Habang kausap niya ang kanyang ama, hindi na malaya ni Amara ang pagbabago sa kapaligiran sa labas ng closet. Ang pasilyo sa labas ng suite ay biglang tumahimik. Ang mga nag-uusap na staff ay biglang natigilan. Isang presensya ang dumating. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling dark gray suit na may aurang hindi maikakailan ng kapangyarihan at lamig. Si Lucas Becker ay naglalakad sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na walang emosyon. Hindi niya pinapansin ang mga taong yumuyuko sa kanyang pagdaan. Ang tanging nasa isip niya ay ang pulong na kailangan niyang paghandaan. Ngunit sa kanyang pagdaan sa tapat ng pinto ng presidential suite, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang boses ng babae na nagsasalita mula sa loob. At nagsasalita ito sa kanyang wika. Huminto siya. Ang kanyang mga tainga, na sanay sa mga negosasyon at mga numero, ay nakatuon ngayon sa malambing na tunog ng wikang Aleman na nagmumula sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Sa loob ng closet, nagpaalam na si Amara sa kanyang ama. "Ich liebe dich, Papa." "Mahal kita, Papa." Ibinaba niya ang tawag at napabuntong hininga. Pinupunasan ng isang takas na luha sa kanyang mata. Oras na para bumalik sa trabaho. Oras na para bumalik sa pagiging invisible. Binuksan niya ang pinto ng closet at humakbang palabas. At doon, natigilan siya. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo, ilang talampakan lamang mula sa kanya. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga mata na kulay abo ay matalim at mapanuri. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ito ba ang VIP guest? Bakit siya nandito? Narinig niya ba? 1,000 tanong ang bumaha sa kanyang isipan. Ang lalaki ay dahan-dahang humakbang palapit. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin sa paligid nila. Huminto ito sa mismong tapat niya. Napakataas nito, kaya't kinailangan niyang itingala ang kanyang ulo. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng presidential suite, nagsalita ang lalaki. Ang kanyang boses ay malalim
At ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Amara. Sa perpektong Aleman, tinanong siya nito, "Wo haben Sie gelernt, meine Sprache zu sprechen?" Takot. Iyon ang unang-unang emosyon na nakita ni Lucas Becker sa mga mata ng babae. Isang dalisay, hindi mapagkunwaring takot na nagpabura sa anumang bakas ng lambing na narinig niya sa boses nito kanina lamang. Ang kanyang mga balikat ay nanigas, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakataas, na tila handang sumuko, at ang kanyang mga mata ay lumaki, tulad ng isang usa na nasilaw sa liwanag ng isang paparating na sasakyan. Napanatili ni Lucas ang kanyang blangkong ekspresyon, ngunit sa loob-loob niya, isang makina ng pagsusuri ang nagsimulang umandar. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. O marahil, ito mismo ang dapat niyang asahan. Isang mabilis na alaala ang dumaan sa kanyang isipan, isang alaala ng ibang babae, sa isang mamahaling restaurant sa Berlin. Mga matang puno ng luha, isang boses na nanginginig sa pagsisisi. Si Sofia, ang kanyang dating kasintahan, na umiiyak habang inaamin na niloko siya nito kasama ang kanyang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang mga luhang yon ay hindi totoo. Ang mga yon ay sandata, isang pagkukunwari na ginamit para subukang makuha ang kanyang awa kahit matapos siyang talikuran. Mula noon, nagtayo si Lucas ng pader sa paligid ng kanyang sarili. Isang pader na gawa sa yelo, at pagdududa, natutunan niyang suriin ang lahat, nabasahin ang mga tao hindi sa kanilang sinasabi, kundi sa kanilang mga ikinikilos. Ngunit ang takot sa mga mata ng babaeng ito sa kanyang harapan. Iba ito. Hindi ito pagkukunwari. Ito ay dalisay. Naputol ang kanyang pagsusuri ng magsalita ang babae. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Papasensya na po, sir. Aalis na po ako." Yumuko ito at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang mga galaw ay magulo at puno ng pagnanais na makatakas. "Sandali!" sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang utos. Natigilan ito sa paglalakad ngunit hindi lumingon. Pinag-aralan niya ang maliit nitong figura. Nakasuot ng uniforme ng housekeeping, ang buhok ay nakatali sa isang simpleng bun, mukhang pagod at ordinaryo. Ngunit ang Aleman na narinig niya, iyon ay hindi ordinaryo. Iyon ay matatas, may tamang himig, at puno ng damdamin. Hindi iyon isang bagay na matututunan sa panonood ng mga pelikula. Hindi na siya muling nagsalita. Hinayaan niya itong umalis. Ang pagpilit sa isang taong takot ay hindi magbubunga ng magandang resulta. May iba pang paraan para makuha ang impormasyon. Lumabas si Lucas ng suite at naglakad patungo sa elevator. Ang kanyang destinasyon, ang opisina ng hotel manager. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang babaeng nakangiti. Nang pagkatamis-tamis, si Katrina Madrigal. "Sir Lucas, is there anything I can help you with?" "I need the employee file for one of your housekeepers," diretsong sabi ni Lucas. Walang paligoy-ligoy. "Her name is Reyes." Pinilit niyang alalahanin ang pangalang nakasulat sa name tag nito. Amara Reyes. Ang nangiti ni Katrina ay bahagyang nag-atubili. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagtataka at sa isang iglap, isang emosyon na hindi matukoy ni Lucas. "Si Amara po? May problema po ba, sir? May nagawa po ba siyang mali?" "Wala," maikling sagot ni Lucas. "I just need her file." Halatang nagulat si Katrina, ngunit mabilis itong kumilos. Kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa isang filing cabinet at iniabot ito kay Lucas. "Here you go, sir." Kinuha ito ni Lucas at binuksan. Ang impormasyon ay kakaunti. Address sa probinsya. Ilang taon nang nagtatrabaho sa hotel. Walang nakasulat tungkol sa edukasyon. Walang anumang magpapaliwanag sa kanyang kakaibang kakayahan. Ang misteryo ay lalo lamang lumalim. Isinara niya ang folder.
Salamat. Tatalikod na sana siya nang magsalita ulit si Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. Sir, if you don't mind me asking, si Amara po ay isang simple at tahimik na empleyado. I hope hindi po siya nakakagulo sa inyo. Tiningnan lamang siya ni Lucas, hindi sinagot ang tanong, at tuluyan nang umalis. Naramdaman niya ang mga mata ni Katrina na nakatitig sa kanyang likuran. Sa sumunod na oras, sinubukan ni Lucas na mag-focus sa kanyang trabaho. Ngunit ang imahe ni Amara Reyes ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Isang palaisipan. Kinagabihan, habang papunta siya sa isang business dinner sa restaurant ng hotel, muli niya itong nakita. Nakatayo si Amara sa isang sulok ng pasilyo, malapit sa service area. Sa harap niya ay si Katrina, ang manager. Hindi marinig ni Lucas ang kanilang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang tensyon. Si Katrina ay nagsasalita nang may diin. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw. Habang si Amara ay nakayuko lamang, tumatanggap ng bawat salita na tila mga bato na ibinabato sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, tinalikuran ni Katrina si Amara nang may pag-ismid. Naiwan si Amara na nakatayo roon, mag-isa. Ang kanyang mga balikat ay bakasang bigat ng mundo. Nakita ni Lucas kung paano ito huminga ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata sa isang iglap bago muling itinulak ang kanyang cart at nagpatuloy sa trabaho na parang walang nangyari. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Lucas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang front desk. This is Lucas Becker from the Presidential Suite. Please send Amara Reyes to my room immediately. Ilang minuto ang lumipas. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Pagbukas niya, naroon si Amara. Mas lalo pang namutla kaysa kanina. Sir Lucas, pinapatawag niyo raw po ako? Pumasok ka, sabi niya. Pumasok ito ng nag-aalangan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Tumayo ito sa gitna ng sala, parang isang akusado na naghihintay ng kanyang sentensya. May meeting ako bukas ng umaga. Simula ni Lucas. Ang kanyang boses ay purong pangnegosyo. Kasama ang ilang German investors. Ang interpreter na kinuha ko ay nagkaroon ng emergency. Kailangan ko ng kapalit. Tumingin siya ng diretso kay Amara na dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Gusto kong ikaw ang maging interpreter ko. Pagpapatuloy ni Lucas. Temporary. Para bukas lang. Babayaran kita ng triple sa isang linggong sahod mo dito. Nakita ni Lucas ang pagkabigla sa mga mata ni Amara. Napakurap ito, binuksan ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Sir, pero isa lang po akong housekeeper. Sa wakas ay nasabi nito. Narinig kitang magsalita, sabi ni Lucas. You're fluent. That's all that matters to me. So what's your answer? Yes or no? Nakita niya ang digmaan sa loob nito. Ang takot sa hindi pamilyar na gawain, ang takot kay Katrina. Laban sa desperadong pangangailangan, nakitang-kita sa paraan ng pagkuyom ng kanyang mga kamay. Pera, iyon ang kailangan nito, at iyon ang kaya niyang ibigay. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tumango ito ng dahan-dahan. Oo po, sir. Tatanggapin ko po. Good, sabi ni Lucas. Be here tomorrow at 7 a.m. sharp. Wear something presentable. Umalis si Amara sa silid na tila lutang pa rin. Napanood niya itong maglakad palayo sa pasilyo. Hindi niya namalayan na sa di kalayuan, isa pang tao ang nakamasid. Si Katrina, na nagkataong dumaan, ay nakita ang lahat. Nakita niya ang pag-uusap. Nakita niya ang paglabas ni Amara mula sa suite ng bilyonaryo. Isang madilim na apoy ang nag-alab sa kanyang mga mata. Nang makalayo na si Lucas, mabilis na hinarang ni Katrina si Amara sa pasilyo. Ngumiti siya. Isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang mabilis kang umakyat, Amara, sabi niya.
Ang kanyang boses ay parang pulot na may lason. Ma'am, itinaas ni Katrina ang isang kamay para patigilin ito. Lumapit siya, halos bumubulong na sa tainga ni Amara. Mag-ingat ka, Amara. Baka mapasok ka sa nilalaro mo. Ang mga salita ni Katrina ay parang kamandag na nanuot sa sistema ni Amara. Nag-iwan ng lamig na bumalot sa kanya hanggang sa pag-uwi. Mag-ingat ka, Amara. Baka mapasok ka sa nilalaro mo. Hindi iyon isang babala. Iyon ay isang pangako. Kinagabihan, hindi mapakali si Amara sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Paulit-ulit niyang tiningnan ang kanyang aparador na naglalaman lamang ng iilang piraso ng damit. 2 luma, ngunit malinis na bestida, ilang t-shirt, at 2 pares ng pantalon. Alin dito ang presentable? Sa sobrang pag-aalala, tinawagan niya ang nag-iisang taong makakaintindi sa kanya. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Bebeth. Hello, Bess? Sagot ng masiglang boses sa kabilang linya. Bebeth, kailangan ko ng tulong mo. Halos pabulong na, sabi ni Amara habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hala, anong nangyari sa'yo? Bakit parang binagsakan ka ng langit at lupa? Ikinuwento ni Amara ang lahat. Ang pagkakarinig ni Sir Lucas sa kanyang pagsasalita ng Aleman. Ang alok na maging interpreter, ang nakakatakot na pagbabanta ni Katrina. Ano? Sigaw ni Bebeth na halos ikabasag ng eardrum ni Amara. Interpreter? Ng isang bilyonaryong Aleman? Bes, eto na yon. Ito na ang sagot sa mga dasal natin. Hindi ko alam, Bebeth. Natatakot ako. Aminado ni Amara. Paano kung magkamali ako? At si Ma'am Katrina, alam mong gagawin niya ang lahat para pahirapan ako. Kaya nga dapat galingan mo. Ipakita mo sa bruhang yon na hindi ka basta-basta, sabi ni Bebeth. Teka, ano bang problema mo ngayon? Bukod sa takot ka. Yung damit, sabi ni Amara. Sabi niya, wear something presentable. Anong isusuot ko? Yung uniforme ko. Narinig ni Amara ang pagtawa ni Bebeth. Sira. Huwag kang mag-alala. Meron akong itim na blazer at puting blouse dito na pinaglumaan ko. Sakto lang sa'yo yon. I deliver ko bukas ng umaga bago ka pumasok. Basta galingan mo, ha? Para kay Tito. Isipin mo na lang yung pampagamot niya. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay sapat na para palakasin ang loob ni Amara. Sige, Bes. Salamat talaga. Kinabukasan, suot ang hiniram na damit. Pakiramdam ni Amara ay isa siyang impostor. Ang blazer ay medyo maluwag, ngunit malinis tingnan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng hotel, ramdam niya ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan. Mga tinging nagtatanong, nagtataka. Huminto siya sa harap ng pinto ng presidential suite at huminga ng malalim bago kumatok. Binuksan ito ni Lucas. Nakasuot ito ng isang kulay abong suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Napatitig ito sa kanya mula ulo hanggang paa at naramdaman ni Amara ang muling pag-init ng kanyang mga pisngi. You're on time. Come in, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Ang meeting ay ginanap sa isang conference room sa loob mismo ng suite. Naroon na ang 3 matatandang Aleman. Lahat ay mukhang seryoso at istrikto. Umupo si Amara sa isang silya sa tabi ni Lucas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Kaya mo to, Amara, para kay tatay. Nagsimula ang pulong. Ang mga Aleman ay nagsalita ng mabilis, puno ng mga teknikal na salita tungkol sa pananalapi at pamumuhunan. Sa unang ilang segundo, natigilan si Amara, nabigla sa bigat ng sitwasyon. Ngunit nang tumingin sa kanya si Lucas, isang tingin na naghihintay, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at hinayaan ang mga salita na dumaloy. Isinalin niya ang sinabi ng unang Aleman sa Ingles para kay Lucas. Pagkatapos, ang sagot ni Lucas ay isinalin niya sa Aleman. Ang kanyang boses ay kalmado,
at malinaw. Ang kanyang pag-iisip ay tila lumipat sa ibang antas. Nawala ang takot, napalitan ng matinding focus. Dito, sa pagitan ng dalawang wika, nararamdaman niyang ligtas siya. Nararamdaman niyang may halaga siya. Napansin niya kung paanong ang mga seryosong mukha ng mga investor ay unti-unting lumuwag. Kung minsan, tumatango sila sa kanyang pagsasalin, isang senyales na tama at tumpak ang kanyang mga salita. Maging si Lucas ay tila nagbago. Ang kanyang postura ay mas kampante at paminsan-minsan, pasimple niya itong tinitingnan na may bakas ng paghanga. Nagkaroon ng maikling coffee break. Habang nagtitimpla ng kape ang mga bisita, lumapit si Lucas sa kanya. "You're doing an excellent job, Amara," sabi nito sa mahinang boses, para lamang siya ang makarinig. Isang alon ng init ang dumaloy sa buong katawan ni Amara. Isang simpleng papuri, ngunit mula sa kanya, ito ay parang isang gintong medalya. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya naramdaman na isa lamang siyang anino. "Salamat po, sir." "Lucas," pagtatama nito. "Just Lucas, when we're working together." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Bumukas ang pinto at pumasok si Katrina. May dalang isang folder ng mga dokumento. Ang kanyang ngiti ay kasing lapad ng sa isang flight attendant. "Good morning, Sir Lucas, gentlemen. I'm just here to provide the updated financial reports you requested," sabi niya sa matamis na boses. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa at isang set ay iniabot niya ng direkta kay Amara. "Here you go, Amara, para hindi ka mahirapan." Ang mga mata ni Katrina ay nakangiti, ngunit naramdaman ni Amara ang lamig sa likod ng mga ito. Isang babala. Nagpatuloy ang pulong. Ang usapan ay lumipat na sa mga numero, mga porsyento ng kita, mga projection sa hinaharap. Nagsimulang magsalita ang isa sa mga aleman. Binabanggit ang mga partikular na datos. Tiningnan ni Amara ang dokumentong ibinigay ni Katrina. At doon, tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga numerong binabanggit ng aleman ay hindi tugma sa mga numerong nakasulat sa papel na hawak niya. Malayo. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod. Napatingin siya kay Katrina na nakatayo sa isang sulok ng silid, nagmamasid, na may isang halos hindi mahahalata na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sinadya niya to. Naramdaman ni Amara ang pag-atake ng gulat. Anong gagawin niya? Kung isasalin niya ang maling numero, magmumukha siyang tanga at masisira ang deal. Kung hihinto siya para itama ito, magkakagulo at mapapahiya si Sir Lucas. Tumingin sa kanya si Lucas, naghihintay. Ang buong silid ay naghihintay. Walang pagpipilian si Amara. Kailangan niyang umasa sa isang bagay, ang kanyang memorya. Naalala niya ang mga numerong tinalakay kanina, ang mga paunang figura. Nagdesisyon siya. Hindi niya titingnan ang papel. Nagpatuloy siya sa pagsasalin, gamit ang mga tamang numero na naalala niya mula sa naunang bahagi ng usapan. Ang kanyang puso ay kumakarera, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Bawat salita ay isang sugal, bawat pangungusap ay isang paglalakad sa alambre. Natapos ang pulong ng matagumpay. Nagkamayan ang lahat, masaya sa kinalabasan. Ngunit si Amara ay pakiramdam na naubos ang lahat ng kanyang lakas. Nang makaalis na ang mga bisita, naiwan silang tatlo sa silid, si Lucas, si Amara, at si Katrina. "You seemed tense during that last part," sabi ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay mapanuri habang nakatingin kay Amara. "Is everything all right?" Ito na ang pagkakataon niya. Sabihin ang totoo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, mabilis na humakbang pasulong si Katrina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Sir Lucas, pasensya na po. Mukhang may nagkamali sa pagprint ng dokumento para kay Amara. Kasalanan ko po." Tumingin siya kay Amara na may halong awa. "I'm so sorry, Amara. Siguro nalito ka sa mga numero.
It's my fault. I should have double-checked. Naiwan si Amara na nakatayo roon, hindi makapagsalita. Isang perpektong patibong. Si Katrina ang nagkamali, ngunit sa mata ng lahat, si Amara ang mukhang nalito at hindi handa. At si Katrina? Siya ang responsableng manager na umaako sa pagkakamali para protektahan ang isang hamak na empleyado. Napatingin si Amara kay Lucas, naghahanap ng anumang senyales ng pag-unawa. Ngunit ang mukha nito ay muling naging blangko at hindi mabasa. Tahimik na pinanood ni Lucas ang eksena sa kanyang harapan. Ang pekeng pag-ako ng kasalanan ni Katrina. Ang pagkabigla at kawalan ng kakayahang magsalita ni Amara. Hindi siya nagsalita. Pinakiramdaman niya lang ang sitwasyon, tulad ng isang manlalaro ng chess na pinag-aaralan ang bawat galaw sa board. It's dealt with. You may both leave. Sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay neutral. Naunang lumabas si Katrina, nag-iwan ng isang tingin ng tagumpay kay Amara. Sumunod naman si Amara na nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay muling bumagsak sa bigat ng pagkatalo. Naiwan si Lucas na mag-isa sa conference room. Kinuha niya ang 2 set ng dokumento mula sa mesa. Ang isa na ginamit ng mga investor at ang isa pa na ibinigay ni Katrina kay Amara. Inilatag niya ang mga ito ng magkatabi. Gaya ng inaasahan niya, magkaiba ang mga numero. Ang dokumento na ibinigay kay Amara ay sadyang mali. Isang sabotahe. At ang pag-ako ni Katrina ng kasalanan, masyadong perpekto, masyadong mabilis. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa labi ni Lucas. Interesante. Akala ba ng babaeng iyon ay ganoon kadali siyang maloloko? Nakakita na siya ng mas magagaling na aktor kaysa rito sa mundo ng korporasyon. Ang ginawa ni Katrina ay halata para sa isang taong sanay sa mga panloloko. Ang mas nakapukaw ng kanyang atensyon ay si Amara. Hindi ito tumingin sa papel. Nagsalin ito mula sa memorya o marahil mula sa purong pakikinig. At nagawa niya iyon ng walang kamali-mali, kahit na nasa ilalim ng matinding pressure. Hindi siya isang simpleng housekeeper. Mayroon siyang talino at tapang na itinatago sa likod ng kanyang mahiyain na anyo. At iyon, para kay Lucas, ay mas mahalaga kaysa sa anumang diploma o karanasan sa trabaho. Sa mga sumunod na araw, opisyal nang naging pansamantalang interpreter niya si Amara. Ang dahilan niya sa hotel management ay efficiency. Mas madali kung ang taong kailangan niya ay palaging nasa malapit. Walang naglakas loob na tumutol, lalo na si Katrina, na kailangang magpanggap na suportado ang desisyon habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanilang mga araw ay napuno ng mga pulong at pag-uusap sa telepono. Dinala ni Lucas si Amara sa mga business lunch at dinner, kung saan tahimik itong uupo sa isang tabi. Isinasali ng bawat salita ng may perpektong katumpakan. Unti-unti, nakikita ni Lucas ang tunay na Amara. Nakikita niya ang paraan ng pagliwanag ng mga mata nito kapag pinag-uusapan ang isang bagay na gusto nito. Nakikita niya kung paano nito pasimpleng inaayos ang pagkain sa plato kapag akala nito'y hindi siya nakatingin. At naririnig niya ang banayad na pagbabago sa tono ng boses nito kapag binabanggit nito ang kanyang ama. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng negosasyon, nagpasya silang kumain sa isang mas tahimik na restaurant sa labas ng hotel. "You did well today," sabi ni Lucas habang hinihintay nila ang kanilang order. "That negotiation was tough." "Trabaho ko lang po yon, sir." Lucas. Mabilis niyang itinama, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. "Tell me something, Amara," tanong ni Lucas, na biglang na-curious. "Why do you hide it?" "Ang alin po?" "Your intelligence, your fluency. You act like you want to be invisible, but you're clearly capable of more than just..." Cleaning rooms. Napatigil si Amara. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana.
Ang ilaw ng syudad ay kumikinang sa kanyang mga mata. Mas simple po ang buhay kapag hindi ka napapansin, mahina niyang sagot. Mas kaunti ang gulo, mas kaunti ang masasaktan. Mayroong bigat sa kanyang mga salita. Isang nakatagong kwento na hindi pa handang ibahagi ni Lucas. Napansin niya na sa tuwing mapupunta ang usapan sa kanyang pamilya o nakaraan, palagi itong umiiwas, lalo na kapag nababanggit ang kanyang ina. Samantala, hindi tumigil si Katrina. Alam niyang kailangan niya ng mas matibay na alas. Ang simpleng sabotahe ay hindi umubra. Kailangan niyang sirain ang tiwala ni Lucas kay Amara. Nag-utos siya sa isang pinsan niyang security guard sa hotel na siyasatin si Amara. Ilang araw ang lumipas, nakuha niya ang impormasyon. Si Amara ay palaging nagpapadala ng malaking halaga ng pera sa probinsya buwan-buwan. At ang ama nito ay may malubhang sakit. Ito na ang bala na kailangan niya. Sa isang pagkakataon, nagkataong nakasalubong ni Katrina si Lucas sa lobby. "Sir Lucas, kumusta po ang araw niyo?" Bati niya, puno ng propesyonal na ngiti. "Fine," maikling sagot ni Lucas. "Mabuti naman po kung ganoon," sabi ni Katrina, bago idagdag sa isang boses na puno ng pekeng awa. "I'm so happy for Amara, you know. Malaking tulong po talaga ang ibinibigay niyong trabaho sa kanya. Mahirap po talaga ang sitwasyon niya. Gagawin niya ang lahat para sa pera, lalo na't may sakit ang tatay niya." Umalis si Katrina. Iniwan ang mga salitang yon na parang laso na nakabitin sa hangin. Hindi nagpahalata si Lucas, ngunit ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Gagawin niya ang lahat para sa pera. Hindi ba't ganun din ang sinabi ni Sofia noon? Kinahapunan, habang naglalakad sila pabalik sa suite, biglang tumunog ang cellphone ni Amara. Humingi ito ng paumanhin at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. "Hello, tita? Anong nangyari? Si tatay?" Narinig ni Lucas ang pagtaas ng boses ni Amara, puno ng panik. "Ano? Kailangan na siyang operahan? Magkano daw po? Ganoon kalaki?" Sandali itong natahimik at narinig ni Lucas ang isang pigil na hikbi. "Huwag po kayong mag-alala, tita," sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. "Hahanap po ako ng paraan. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat." Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, para siyang isang baso na malapit ng mabasag. Lumapit si Lucas. Ang intensyon niya ay mag-alok ng tulong ng kahit anong makakapagpakalma dito. Ngunit habang papalapit siya, ang mga salita ni Katrina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Gagawin niya ang lahat para sa pera. At ang mga huling salita ni Amara sa telepono, "Gagawin ko ang lahat." Huminto si Lucas sa kanyang paghakbang. Ang pag-aalala sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng isang lumang, pamilyar na damdamin. Pagdududa. Ang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang tumigas muli. Ang lamig sa mga mata ni Lucas ay mas masakit pa kaysa sa balita tungkol sa kanyang ama. Nakita ito ni Amara. Ang pag-atras niya, ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pag-aalala tungo sa isang bagay na hindi niya mawari. Isang malamig na distansya na biglang lumitaw sa pagitan nila. Ang init na nagsimulang mamuo sa kanilang samahan ay biglang nawala, na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. "Sir, Lucas, pasensya na po," sabi niya. Pinipilit na kontrolin ang panginginig ng kanyang boses habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "May emergency lang po sa pamilya ko." "I understand," sagot ni Lucas. Ngunit ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng pag-unawa. Ito ay formal at malayo. "Take the rest of the day off. See you tomorrow." Pagkasabi noon, tumalikod na ito at pumasok sa kanyang suite. Isinara ang pinto nang walang karagdagang salita. Naiwan si Amara sa pasilyo. Pakiramdam niya ay doble ang bigat na kanyang dinadala. Ang sakit ng kanyang ama at ang biglaang pagbabago
Nang pakikitungo ni Lucas, ano ang nangyari? Ano ang kanyang nagawa? Sa mga sumunod na araw, ang pader na yelo sa pagitan nila ay lalo pang tumaas at kumapal. Bumalik si Lucas sa dati. Formal, striktong amo, walang ngiti, walang personal na tanong. Ang mga business lunch ay naging tahimik. Ang usapan ay puro tungkol sa trabaho. Ang mga sandali ng paghanga at mga simpleng papuri ay naglaho na. Muli siyang naging isang housekeeper sa paningin nito, isang empleyado na may kakaibang kakayahan, isang kasangkapan para sa negosyo. Bawat araw ay isang pahirap para kay Amara. Ang bawat malamig na tingin ni Lucas ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Mas masakit pa ito kaysa sa mga paninigaw ni Katrina. Dahil kay Lucas, kahit sa sandaling panahon, naramdaman niyang may halaga siya. Samantala, alam ni Katrina na ito na ang tamang pagkakataon para isagawa ang kanyang plano. Ang binhi ng pagdududa na kanyang itinanim ay nagsisimula ng tumubo. Kailangan na lang niya itong diligan. Isang hapon, habang nag-aayos si Lucas ng mga papeles sa kanyang study table sa loob ng suite, pumasok si Katrina. "Sir Lucas, I'm sorry to disturb you," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. "Pinadala ko lang po ang inyong afternoon tea." Ngunit hindi lang tsaa ang dala niya. Maingat niyang inilapag ang isang tray at sa ilalim nito, aksidente niyang naiwan ang isang manipis na folder na may markang Confidential Becker Assets Portfolio. "Enjoy your tea, sir," sabi niya at mabilis na umalis. Pagkaraan ng ilang minuto, tinawagan ni Katrina si Amara. "Amara, pumunta ka sa presidential suite. May naiwan akong folder doon. Pakikuha at dalhin mo dito sa opisina ko." Agad-agad. "Opo, ma'am," sagot ni Amara. Walang kamalay-malay. Kumatok siya sa pinto ng suite. Si Lucas ang nagbukas. "Ma'am Katrina asked me to get a folder she left here." Mahina niyang paliwanag. "It's on the coffee table," sabi ni Lucas. Hindi man lang siya tinitingnan. Ang kanyang atensyon ay nasa hawak na telepono. Pumasok si Amara. Nakita niya ang folder sa ibabaw ng mababang mesa. Ito iyon. Ang folder na may markang confidential. Kinuha niya ito. Sa isang iglap, nag-angat ng tingin si Lucas mula sa kanyang telepono. Eksakto sa sandaling hawak ni Amara ang folder na yon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Amara ang pagbabago sa mukha ni Lucas. Ang kanyang mga panga ay tumigas. Ang kanyang mga mata ay nanliit at isang anino ng galit at pagkadismaya ang dumaan doon. Para kay Lucas, ang eksena ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang babaeng desperado sa pera na narinig niyang gagawin ang lahat ay nahuli sa akto na hawak ang kanyang personal na financial records. Ang laso na ibinulong ni Katrina ay kumalat na sa kanyang sistema. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. "Iipinapakuha lang po ito ni Ma'am Katrina." Nanginginig na sabi ni Amara. Biglang nakaramdam ng matinding kaba. Hindi na nagsalita si Lucas. Tinitigan niya lang ito. Isang tingin na nagsasabing hindi siya naniniwala. Isang tingin na humuhusga. Hindi na nakayanan ni Amara. "Sige po, sir. Aalis na po ako." Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng suite. Dinala niya ang folder sa opisina ni Katrina. "Salamat, Amara," sabi ni Katrina. Kinukuha ang folder ng may ngiti. That's all. Bumalik si Amara sa kanyang trabaho. Ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang tingin ni Lucas. Iyon ay hindi tingin ng isang amo sa isang empleyado. Iyon ay tingin ng isang taong nasaktan. Isang taong muling nakaramdam ng pagtataksil. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman kung ano ang mali. Nilakasan niya ang kanyang loob at inabangan si Lucas sa pasilyo. "Lucas," tawag niya. Sa unang pagkakataon ay ginamit ang pangalan nito ng walang sir. Huminto ito at hinarap siya.
Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. May, may nagawa po ba akong mali? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay basag. Bakit? Bakit po kayo nagbago? Tinitigan siya ni Lucas ng matagal. Isang malamig, matalim na tingin. Just do your job. Sabi nito, ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo. Iyon lang ang kailangan kong gawin mo. Wala nang iba. Tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Amara na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay durog na durog. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinakamalapit na banyo ng mga empleyado, pumasok sa isang cubicle at doon ibinuhos ang kanyang mga luha. Ang sakit, ang hirap, ang pagkalito. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Narinig niya ang tunog ng mga takong na huminto sa harap ng hilera ng mga cubicle. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Ang bawat salita ay puno ng tagumpay at paghamak. Sinabi ko na sa'yo, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay malinaw na naririnig mula sa labas ng cubicle, tila nakatingin sa refleksyon ni Amara sa salamin. Hindi ka nababagay dito. Isang baso ng mamahaling whiskey ang nasa kamay ni Lucas. Ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang suite. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ngunit hindi niya talaga nakikita ang mga ito. Ang kanyang isipan ay nasa digmaan. Sa isang panig, naroon ang imahe ni Amara. Ang babaeng may matang puno ng takot, ngunit may boses na kayang magsalin ng komplikadong negosasyon. Ang babaeng namumula sa isang simpleng papuri. Ang babaeng umiyak nang may dalisay na pag-aalala para sa kanyang ama. Sa kabilang panig, naroon ang imahe ng babaeng yon na hawak ang folder ng kanyang mga ari-arian. Ang babaeng gagawin ang lahat para sa pera. Ang babaeng ang mga salita sa telepono ay tumugma sa mga babala ni Katrina. Ang multo ni Sofia ay bumabalik, bumubulong sa kanyang tainga. Mag-ingat ka. Huwag kang magtiwala. Lahat sila ay pare-pareho. Pinilit niyang iwaksi ang mga alaala. Mayroong mali. May isang piraso ng puzzle na hindi umaangkop. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay napakatindi. Isang laso na mahirap alisin sa sistema. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Come in. Pumasok si Katrina. May dalang isang maliit na tray na may kape. Ang kanyang mukha ay puno ng maingat na pag-aalala. Sir Lucas, napansin ko po na parang malalim ang iniisip ninyo. Sabi niya sa malumanay na boses, ipinagtimpla ko po kayo ng kape. Baka sakaling makatulong. I'm fine. Malamig na sagot ni Lucas, hindi lumilingon. Dahan-dahang inilapag ni Katrina ang kape sa mesa. Hindi siya umalis. Sa halip, humakbang siya palapit sa bintana. Tumabi kay Lucas, ngunit may sapat na distansya sa pagitan nila. Alam niyo po, sir, simula niya, ang kanyang boses ay tila nag-aalangan. Ang pagtataksil, isa yan sa pinakamasakit na bagay na mararanasan ng isang tao, lalo na kung galing sa taong pinagkatiwalaan mo ng husto. Natigilan si Lucas. Tumingin siya kay Katrina sa unang pagkakataon. What are you talking about? Nagbuntong hininga si Katrina, isang buntong hiningang puno ng pilit na kalungkutan. Nakikita ko po kasi ang sarili ko sa inyo. Alam ko po ang pakiramdam na maloko. At ayoko pong mangyari ulit yan sa inyo. Tumaas ang isang kilay ni Lucas. At paano mo naman nalaman ang tungkol sa akin? Tumingin si Katrina ng diretso sa kanyang mga mata. At doon, binitawan niya ang kanyang pinakamabigat na alas. Dahil ang babaeng nanloko sa inyo sa Berlin, ang dati ninyong fiancé. Huminto siya saglit para sa mas matinding epekto. Pinsan ko po siya, Sir Lucas, si Sofia Madrigal. Para kay Lucas, ang mga salitang iyon
ay parang isang malaking tipak ng yelo na bumagsak sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Nanigas siya. Ang baso sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Sofia, Madrigal. Siyempre, paanong hindi niya naisip iyon? Alam ko po ang ginawa ng pinsan ko sa inyo. Pagpapatuloy ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng awa. Ang bawat detalye, at yun po ang dahilan kung bakit ako nag-aalala. Dahil ang mga senyales na nakita ko sa kanya noon, nakikita ko po ang mga senyales na yon kay Amara. Ang pagdududa sa isipan ni Lucas ay nagsimulang mag-anyong katotohanan. Ang koneksyon ni Katrina kay Sofia ang nagbigay bigat sa lahat ng kanyang mga babala. Hindi na ito chismis ng isang empleyado. Ito na ay isang testimonya mula sa pamilya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay halos paos. Ang palaging pag-uusap tungkol sa pera sa telepono, ang biglaang pangangailangan ng malaking halaga, ang paraan ng pagtingin sa mga mamahaling bagay. Umiling si Katrina na parang labis siyang nasasaktan. Ayoko pong humusga, sir, pero ayoko rin pong mauulit ang nangyari sa inyo noon. Parang may kung anong nag-init sa loob ni Lucas. Isang nagbabagang galit. Ang galit na matagal na niyang ibinaon ay muling nabuhay. Makinig po kayo, bulong ni Katrina. Nasa labas lang siya ng pasilyo ngayon. Kausap ang kaibigan niya sa telepono. Pakinggan niyo po mismo. Parang isang mong taong na-hypnotize, sumunod si Lucas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng suite. Sapat lang para makarinig sa labas. At doon, sa service area, nakatayo si Amara. Nakatalikod sa kanila. May hawak na cellphone. Hindi ko alam, Bebeth. Narinig nilang sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sabi ng doktor, kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Natahimik ito saglit. Oo, kailangan ko na ng pera sa lalong madaling panahon. Hindi, wala pang sinasabi. Pero kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ko alam kung magkano ang makukuha ko, pero kailangan kong subukan. Bawat salita ay isang martilyo na pumupukpok sa huling piraso ng tiwala ni Lucas. Sa kanyang isipan, hindi na ito tungkol sa isang ama na may sakit. Ang naririnig niya ay isang babaeng nagpaplano, isang babaeng nagkukwenta, isang babaeng naghahanap ng tamang tiyempo para humingi ng pera. Ang babaeng umiiyak sa telepono ay hindi na si Amara. Siya na si Sofia. Isinara ni Lucas ang pinto ng marahan. Ngunit ang tunog nito ay parang isang putok ng baril sa loob ng kanyang ulo. Nang humarap siya, ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagkalito. Wala ng bakas ng pag-aalala. Napalitan ito ng isang malamig, matigas, at mapanganib na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay naging kasing kulay abo at kasing lamig ng isang bagyo sa karagatan. Ang kasaysayan ay umuulit. At sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang siya ang maging talunan. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya si Amara sa siwang ng bintana na naglalakad palayo sa pasilyo, walang kamalay-malay sa hatol na iginawad sa kanya. Tinitigan niya ito, ang kanyang mga panga ay mariing nagtiim. Isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili, isang panata na isinulat sa yelo at galit. Hindi na ako magpapaloko ulit. Kinabukasan, pumasok si Amara sa trabaho na may bigat sa kanyang dibdib, ngunit meron ding maliit na sinag ng determinasyon. Nagdesisyon siya. Hindi na siya magpapaapekto. Gagawa siya ng paraan para sa kanyang ama at gagawin niya ang kanyang trabaho ng pinakamahusay. Ipakikita niya kay Lucas Becker sa pamamagitan ng kanyang gawa na nagkakamali ito sa paghusga sa kanya. Ngunit ang impyernong naghihintay sa kanya ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, tinawag siya ni Lucas sa suite. Wala nang good morning, wala nang anumang uri ng pagbati.
Translate this, sabi nito. Inilapag ang isang makapal na tumpok ng mga papeles sa mesa. It's a technical manual for industrial machinery. I need it by tomorrow morning. Napatitig si Amara sa mga dokumento. Ang mga pahina ay puno ng mga komplikadong diagram at mga terminong hindi niya kailanman naririnig. Ito ay hindi lamang pagsasalin. Ito ay nangangailangan ng kaalaman ng isang engineer. Pero sir, hindi po ito ang usual na ginagawa ko. Sabi niya ng may pag-aalinlangan. Baka po magkamali ako. Figure it out. Putol ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang nag-angat mula sa kanyang laptop. That's your job, isn't it? To translate. Walang nagawa si Amara kundi kunin ang mga papeles at bumalik sa maliit na espasyo na itinalaga para sa kanya. Ang buong araw niya ay ginugol sa pagbabasa, pagsasaliksik sa bawat term sa internet, at pilit na pag-unawa sa mga konsepto. Ang kanyang ulo ay sumasakit at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Hindi siya kumain ng tanghalian, hindi siya nagpahinga. Kinagabihan, dinala niya ang kanyang trabaho sa kanyang maliit na apartment. Nagtimpla siya ng 3 baso ng matapang na kape. Pinagpatuloy niya ang pagsasalin sa buong magdamag. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang imahe ng kanyang ama na nakahiga sa isang hospital bed. Kinaumagahan na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ipinasa niya ang natapos na pagsasalin kay Lucas. Kinuha ito ni Lucas. Tinignan ang unang pahina sa loob ng 3 segundo. At pagkatapos, ay basta na lang inilapag sa isang tabi ng kanyang mesa na parang isang lumang dyaryo. Hindi ito binasa, hindi ito pinansin. Thank you, sabi nito. Isang salitang walang anumang kabaitan bago bumaling sa kanyang computer. Nakatayo roon si Amara. Pakiramdam niya ay isa siyang hangin. Ang buong gabi ng kanyang pagsisikap, binalewala. Ito ay hindi tungkol sa trabaho. Ito ay isang pagsubok, isang parusa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang serye ng mga ganitong pagpapahirap. Inuutusan siya ni Lucas na mag-transcribe ng mga audio recording na may malalakas na background noise na halos imposibleng maintindihan. Ipinahanap sa kanya ang mga lumang file na alam niyang wala naman talaga doon. Bawat gawain ay idinisenyo para siya ay mabigo, para siya ay mapagod, para siya ay sumuko. At sa bawat pagkakataon, ginagawa ni Amara ang lahat ng kanyang makakaya. Tinitiis niya ang lahat ng walang reklamo. Umaasang sa huli ay makikita ni Lucas ang kanyang dedikasyon. Ngunit ang pader ng yelo sa pagitan nila ay hindi natitinag. Ang pinakamasakit ay ang mga pagkakataon na nakikita niya si Katrina na nakikipagtawanan kay Lucas. Dinadalhan siya nito ng kape, nagbibigay ng mga helpful na mungkahi at palaging nasa paligid na parang isang ahas na nag-aabang. Isang hapon, habang nag-aayos si Amara ng mga dokumento, narinig niya si Katrina na kausap si Lucas sa labas ng pinto. Kawawa naman si Amara, sir, sabi ni Katrina sa kanyang pekeng nag-aalalang boses. Mukhang hirap na siya. Baka po hindi niya talaga kaya ang bigat ng trabahong ito. Hindi sumagot si Lucas, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot para kay Amara. Iyon na ang huling patak. Pagkaalis ni Katrina, hinarap ni Amara si Lucas nang may apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na pinaghalong sakit at galit. Bakit? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit sa wakas ay may lakas. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Sa wakas, ibinaba ni Lucas ang kanyang ginagawa at tiningnan siya. Isang mahaba, malamig na tingin. Anong ginagawa ko? Tanong nito na parang wala siyang alam. Ito, sabi ni Amara, ikinumpas ang kanyang kamay sa paligid. Ang mga imposibleng utos, ang pagbabaliwala sa trabaho ko, ang pagtrato sa akin na parang basura. Kung may nagawa po akong mali, sabihin niyo po sa akin, pero itigil niyo na po ito. Tumayo si Lucas mula sa kanyang upuan
at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang presensya ay nakakatakot at sa isang iglap, naramdaman muli ni Amara ang takot na naramdaman niya noong unang araw. Huminto ito sa mismong tapat niya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga panga ay mariing nagtiim. Gusto mong malaman kung bakit? Sabi nito sa isang mababa at mapanganib na boses. Dahil nakikita ko kung ano ka. Napasinghap si Amara. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi ito sumagot ng direkta. Sa halip, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mas talamak at mas masakit kaysa sa anumang sampal. Gawin mo lang ang trabaho mo kung gusto mong mabayaran, sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng paghamak. Wala nang iba. Iyon na yon, ang hatol. Sa kanyang mga mata, si Amara ay isang bayarang manggagawa lamang. Isang taong ang motibasyon ay pera at wala nang iba pa. Isang multo ng babaeng nanakit sa kanya noon. Hindi na nakaimik si Amara. Ang lahat ng lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Tumalikod siya, hindi na makatingin pa sa mukha ni Lucas. Ang sakit ay napakalalim na parang isang kutsilyong bumaon sa kanyang puso at dahan-dahang iniikot. Pagkatapos ng masakit na komprontasyon na yon, sumuko na si Amara. Hindi na siya lumaban, hindi na siya umasa. Bawat araw, pumapasok siya sa trabaho na parang isang robot. Ginagawa niya ang bawat utos ni Lucas nang walang emosyon. Tinatanggap ang bawat malamig na tingin. Tinitiis ang bawat matamis na pang-aasar ni Katrina. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang pagiging buo ay ang mga tawag mula sa ospital. Kailangan ng kanyang ama ang operasyon. Kailangan niya ng pera, kaya't nagpatuloy siya. Hinihila ang kanyang sarili, pasulong sa bawat araw, kahit na ang kanyang espiritu ay durog na durog. Samantala, naramdaman ni Katrina na malapit na ang kanyang tagumpay. Ang relasyon ni Lucas at Amara ay wasak na. Ang kailangan na lang niya ay isang huling, malakas na tulak para tuluyan ng mawala si Amara sa eksena. At inihanda niya ang kanyang pinakamasamang plano. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa IT department ng hotel. Isang gabi, nang wala ng tao, pinapasok niya ang isang technician sa opisina kung saan nagtatrabaho si Amara. Nagtanim sila ng pekeng email sa drafts folder ng computer ni Amara. Isang email na tila ipapadala sa pinakamalaking kakompetensya ng kumpanya ni Lucas. Naglalaman ito ng mga sensitibong detalye mula sa mga pulong na isinalin ni Amara. Para gawing mas kapani-paniwala, kumuha si Katrina ng isang long-lens camera at, mula sa kabilang gusali, kinuhanan ng litrato si Amara habang nakikipag-usap sa isang delivery man sa labas ng hotel. Sa litrato, mukhang may iniaabot na sobre si Amara. Ang katotohanan, nagbabayad lang siya para sa pinadeliver na pagkain ni Bebeth. Ngunit sa tamang anggulo, ang isang simpleng transaksyon ay nagmumukhang isang lihim na pagpapalitan. Kinabukasan, inilagay ni Katrina ang mga nakaprint na email at ang mga litrato sa isang brown na sobre. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Hapon na. Nasa suite si Lucas, abala sa isang video call. Si Amara ay tahimik na nag-aayos ng mga file sa isang sulok. Kumatok si Katrina sa pinto. "Sir Lucas, I'm so sorry to interrupt." Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at pekeng pagkataranta. Pero ito po ay isang bagay na hindi na makapaghihintay. Inilapag niya ang sobre sa mesa ni Lucas. "I think you need to see this." Nang matapos ang tawag ni Lucas, binuksan niya ang sobre. Kinuha niya ang mga papel. Nakita ni Amara ang pagbabago sa kanyang mukha habang tinitingnan nito ang mga litrato at binabasa ang email. Ang lamig sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang uri ng galit na nakita na niya noon sa mga pelikula. Isang galit na kayang sumunog ng lahat
sa kanyang daraanan. Amara. Ang pagtawag niya sa kanyang pangalan ay parang isang dagundong. Pumunta ka dito, utos niya. Nanginginig ang mga tuhod ni Amara habang lumalapit siya sa mesa. Si Katrina ay nakatayo sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ibinagsak ni Lucas ang mga litrato at ang email sa mesa sa harap ni Amara. Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Explain this, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Napatingin si Amara sa mga papel. Nakita niya ang kanyang sarili sa litrato, ang peking email na may pangalan niya. Ang kanyang isipan ay hindi maproseso ang kanyang nakikita. Isang bitag. Isang napakalinaw na bitag. Hindi po ako yan. Ibig kong sabihin, ako po iyan, pero hindi po ganyan ang nangyari. Nauutal niyang sabi. Ang kanyang utak ay nagpupumilit na bumuo ng mga salita. Yung email. Hindi po ako ang gumawa niyan. Hindi ko po alam kung paano. Talaga? Tanong ni Lucas. Tumayo ito at dahan-dahang umikot sa mesa. Papalapit sa kanya na parang isang predator na papalapit sa kanyang biktima. So pineke ang mga litrato at may nagtanim ng email sa computer mo? Isang malaking sabwatan laban sa isang hamak na housekeeper? Ang bawat salita ay puno ng pangungutya. Sir, maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Amara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko po kayang gawin yan. Hindi kaya? Tumawa si Lucas, isang tawang walang kagalakan. Ang babaeng gagawin ang lahat para sa pera? Ang babaeng nagbebenta ng impormasyon ng kumpanya ko sa mga kalaban ko? Magkano ang ibinayad nila sa'yo, ha? Sapat na ba para sa operasyon ng tatay mo? Ang huling pangungusap ay isang sampal na hindi niya inaasahan. Ginamit nito ang kahinaan niya laban sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya, ginamit para ipamukha sa kanya na isa siyang kriminal. Iyon na. Wala nang natira. Ang huling piraso ng kanyang dignidad ay winasak. Hindi na siya nakapagsalita. Napayuko na lang siya. Ang mga luha ay malayang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Bumabagsak sa makintab na sahig. Wala nang saysay. Ang pagpapaliwanag. Ang hatol ay naibigay na. Get out! Ang sigaw ni Lucas ay umalingaw-ngaw sa buong suite. Puno ng matinding galit at pagkasuklam. You're fired! Itinuro niya ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Parang isang manikang sira, tumalikod si Amara at naglalakad palabas ng silid. Narinig niya ang mahinang boses ni Katrina sa likuran niya. Sir Lucas, calm down. Ang boses ng isang anghel na nagligtas sa kanya mula sa isang demonyo. Naglakad si Amara sa pasilyo, sa lobby. Ang mga tingin ng mga tao ay dumadaan lang sa kanya. Hindi niya sila nakikita. Hindi niya sila naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na sigaw ni Lucas sa kanyang isipan. Paglabas niya ng hotel, doon bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Ang malamig na patak ng ulan ay humahalo sa kanyang maiinit na luha. Patuloy siyang naglakad, walang patutunguhan, hanggang sa ang kanyang mga binti ay bumigay na lang. Gumuho siya sa basa at malamig na bangketa. Wala nang trabaho, wala nang pera para sa kanyang ama, wala nang dignidad, wala nang natira. Nasa ilalim siya ng ulan, mag-isa, basag at tuluyan ng nawasak. Ang galit ay parang isang malakas na bagyo. Dumadating ito ng may puwersa, sinisira ang lahat sa kanyang daraanan. At pagkatapos, bigla na lang itong nawawala. Nag-iiwan ng isang nakabibinging katahimikan at wasak na kapaligiran. Sa katahimikan ng kanyang suite, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa mga bintana, naramdaman ni Lucas ang paghupa ng kanyang galit. Ngunit ang pumalit dito ay hindi kapanatagan, hindi tagumpay, isang kakaibang bigat, isang pakiramdam ng kawalan. Umupo siya sa kanyang mesa
at muling tiningnan ang ebidensya, ang mga litrato, ang email. Sa kasagsagan ng kanyang galit kanina, ang lahat ng ito ay malinaw na katibayan ng isang pagtataksil. Ngayon, sa malamig na liwanag ng pag-iisa, may mga maliliit na bagay na nagsimulang lumitaw. Kinuha niya ang nakaprint na email. Bilang isang taong bumabasa ng daan-daang kontrata at ulat sa isang linggo, sanay ang kanyang mga mata sa paghahanap ng mga detalye at may isang detalye siyang napansin na hindi niya nakita kanina. Ang timestamp. Nakasulat sa pinakailalim ng email, created 4:52 p.m. Kumunot ang noo ni Lucas. Naalala niya, bandang 4:30 p.m. Inutusan niya si Amara na kunin ang ilang dokumento mula sa finance office sa kabilang palapag. Imposibleng nakabalik ito at nakagawa ng isang detalyadong email sa loob lamang ng ilang minuto. At higit sa lahat, sigurado siyang hindi na ito bumalik sa workstation nito bago niya ito tinawag para sa komprontasyon. Mayroong mali. Tiningnan niya ang mga litrato. Ang anggulo, masyadong perpekto. Masyadong malinaw para sa isang nakaw na kuha. Para itong isang eksena sa isang pelikula, maingat na idinirek para maghatid ng isang partikular na mensahe. Ang pader ng yelo sa kanyang puso, na akala niya ay solidong-solido na, ay nagsimulang magkaroon ng maliit na bitak. Hindi niya gustong umasa. Ngunit ang pagdududa, sa sandaling maitanim, ay mahirap nang bunutin. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone, ang linyang secured at hindi konektado sa hotel. Nag-dial siya ng isang numero sa Germany. "Klaus, it's me," sabi niya sa wikang Aleman. "I'm sending you a set of files via encrypted email, photos and a digital copy of a document. I need a full analysis, authenticity, metadata, source IP, everything. I need it yesterday." Samantala, sa isang maliit at masikip na kwarto sa kabilang bahagi ng Maynila, nakaupo si Amara sa sahig, nakabalot sa isang kumot na inabot sa kanya ni Bebeth. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay maga at walang buhay. "Kumain ka na, Bes," sabi ni Bebeth. Inilapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa kanyang harapan. "Kanina ka pa tulala dyan." Hindi kumilos si Amara. Nakatitig lang siya sa kawalan. "Hindi ko alam ang gagawin ko, Bebeth." Bulong niya. Ang kanyang boses ay paos sa kaiiyak. "Paano na si tatay?" Umupo si Bebeth sa tabi niya at inakbayan siya. "Huwag mo na yan ang isipin mo. Ang isipin mo ngayon, yung ginawa nila sa'yo. Hindi ka pwedeng magpaganyan-ganyan lang. Nilaglag ka nila, Amara. Hindi ka man lang lumaban." "Paano ako lalaban?" Pait na sagot ni Amara. "Lahat ng ebidensya laban sa akin. Ang tingin niya sa akin, parang isa akong basura." "Hindi totoo yan," giit ni Bebeth. "Isipin mong mabuti, Amara. Yung email, imposibleng ikaw ang gumawa niyan. Mayroon bang ibang gumamit ng computer mo nitong mga nakaraang araw?" Umiling si Amara. "Wala. Maliban na lang kung..." Bigla siyang natigilan. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala na binaliwala niya dahil mukha itong walang kwenta noon. "Ano?" tanong ni Bebeth. "Noong isang araw," dahan-dahang sabi ni Amara, "may isang IT guy na lumapit sa desk ko. Sabi niya, mag-i-install lang daw siya ng security update. Mabilis lang daw. Siya yung IT guy na palaging kasama ni Ma'am Katrina." Nagkatinginan sila ni Bebeth. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa parehong realisasyon. At yung litrato, dagdag ni Amara, ang kanyang isip ay nagsisimula ng gumana muli. "Yung delivery man, nagbabayad lang ako para sa pad thai na in-order mo para sa akin. Paanong nagkaroon ng litrato?" Isang sinag ng pag-asa, hindi, isang sinag ng galit ang nagsimulang sumilay sa kadiliman. Hindi na siya ang biktima na iiyak na lang sa isang sulok. Isa siyang biktima ng isang malaking kasinungalingan. "Kailangan kong patunayan to, Bebeth," sabi ni Amara.
Ang kanyang boses ay mayroon ng bahid ng determinasyon. Kailangan kong makausap yung IT guy na yon. Sa presidential suite, si Lucas ay palakad-lakad, hindi mapakali, na parang isang leon sa loob ng hawla. Hinihintay niya ang tawag. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. Kung tama siya, kung tama ang kanyang hinala, ang bigat ng kanyang nagawa, ay nagsimulang dumagan sa kanyang dibdib. Ang mga masasakit na salitang binitiwan niya, ang pagkasuklam sa kanyang mga mata, ang imahe ni Amara na naglalakad palabas sa gitna ng ulan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong sinagot. Ja? Ang boses ni Klaus mula sa Germany ay kalmado at professional. Sir, the analysis is complete. Huminga ng malalim si Lucas. And the evidence was fabricated. Napapikit si Lucas. Isang alon ng pagsisisi ang humampas sa kanya. The email was created from a different machine and planted into the draft folder. The timestamp indicates it was done after office hours yesterday. Pagpapatuloy ni Klaus. The photos were authentic, but taken with a high-powered telephoto lens from a considerable distance and cropped to create a misleading narrative. Natahimik si Lucas. Pinoproseso ang bawat salita. There's more, sabi ni Klaus. We did our best to trace the source of the fabricated email. And did you find it? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Yes, sir. It's difficult to be 100% certain without direct access to the hotel's main server, but all digital footprints point to one source. Nagkaroon ng isang maikling, nakabibinging katahimikan bago ibigay ni Klaus ang huling piraso ng impormasyon. It came from a computer inside the hotel manager's office. Ang tawag mula kay Klaus ay hindi lang isang kumpirmasyon. Ito ay isang sentensya. Isang hatol sa sarili niyang kamangmangan. Isang malamig na galit ang gumapang sa sistema ni Lucas. Ngunit hindi ito ang mainit at bulag na galit na naramdaman niya para kay Amara. Ito ay isang galit na kalkulado, matalim, at nakapokus. Ang galit ng isang taong naloko at handa ng maningil. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang general manager ng buong hotel chain, isang matandang kaibigan ng kanyang ama sa Germany. Pagkatapos ng isang maikling ngunit matigas na pag-uusap, ang entablado ay naihanda na. O.V. Lucas. Kinabukasan isang emergency meeting ang ipinatawag. Sa loob ng pinakamalaking boardroom ng hotel, naroon ang mga matataas na opisyal, kasama na ang general manager na halatang ninenerbiyos. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Katrina Madrigal, mukhang nagtataka ngunit kumpiyansa pa rin. Nagsimula si Lucas sa isang kalmadong boses, nagpapasalamat sa lahat sa kanilang pagdalo. Nagkunwari siyang walang alam, pinag-uusapan ang tungkol sa security breach na nangyari. As you know, there was an attempt to sell my company's confidential information, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng tinitingnan si Katrina. And we have identified the culprit, Amara Reyes, who has since been terminated. Isang ngiti ng tagumpay ang halos sumilay sa mga labi ni Katrina. However, pagpapatuloy ni Lucas, new information has come to light. Sa isang senyas, isang malaking screen sa likod niya ang bumukas. Ang unang ipinakita ay isang technical analysis ng pekeng email na may malaking pulang salitang fabricated na nakatatak dito. Nakita ni Lucas ang pagkagulat sa mukha ni Katrina. Ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang mag-atubili. Our investigation shows that this email was planted, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng tumigas. Pagkatapos ay ipinakita niya ang sunod na slide. Isang satellite map ng lugar na may 2 pulang tuldok. The photos of the supposed exchange were taken from this building, sabi niya. Itinuturo ang isang tuldok using a professional telephoto lens.
Not exactly something a regular employee would have access to. Ang mga tao sa silid ay nagsimulang magbulungan. Ang mukha ni Katrina ay nagsimulang mamutla. And the most interesting part, sabi ni Lucas, inilipat sa huling slide. Isang diagram ng network ng hotel. Isang linya na kumikinang na pula. Ang nag-uugnay sa computer ni Amara sa iisang source. The source of the fabricated email. Itinuro niya ang pangalan ng opisina sa dulo ng pulang linya. The Hotel Manager's Office. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta kay Katrina. That's absurd! That's a lie! Sigaw ni Katrina. Sa wakas ay nawala na ang kanyang pagpipigil. Bakit ko naman gagawin yan? Wala akong motibo? Tiningnan siya ni Lucas nang may pagkasuklam. Wala? O ayaw mo lang aminin? POV. POV, Amara. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, si Amara at Bebeth ay nasa lobby ng hotel. Matapos ang maraming pag-uusap at pangungumbinsi, pumayag ang IT technician na si Marco na makipagkita sa kanila. Hindi ko pwedeng gawin to, Amara. Nanginginig na sabi ni Marco. Matatanggal ako sa trabaho. Marco, nakikiusap ako sa'yo, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang buhay ng tatay ko ang nakasalalay dito at ang pangalan ko. Hindi ko hinihiling na magsinungaling ka. Sabihin mo lang ang totoo. Na inutusan ka ni Ma'am Katrina na i-access ang computer ko. Ang konsensya ay malinaw na nakikipaglaban sa takot sa mukha ni Marco. Sa sandaling iyon, isang security guard ang lumapit sa kanila. Miss Amara Reyes? Opo, sagot ni Amara. Kinakabahan. You're needed in the main boardroom, now. Nagkatinginan sila ni Bebeth. Ito na. POV, Lucas and Amara. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. Pumasok si Amara. Kasunod si Marco, ang IT guy. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isa pang alon ng bulungan sa silid. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang tahimik na determinasyon. Nagtagpo ang mga mata nila ni Lucas. Sa isang iglap, nakita ni Amara sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Pagsisisi. Isang malalim, hindi maikakailang pagsisisi. Nang makita ni Katrina si Marco, ang huling kulay ay nawala sa kanyang mukha. Alam niyang tapos na ang laro. Mr. Marco, sabi ni Lucas, ibinaling ang kanyang atensyon. Please tell everyone what you told Miss Reyes this morning. Sa una, nag-atubili si Marco. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Amara na nakikiusap, huminga siya ng malalim. Inutusan po ako ni Ma'am Katrina, sabi niya sa nanginginig na boses. Inutusan niya po akong na magtanim ng email sa computer ni Amara. Isang malakas na, ha! Ang kumawala kay Katrina. Nagsisinungaling siya. Binayaran niya ni Amara para siraan ako. Ngunit huli na ang lahat. Talaga bang yan lang ang dahilan mo, Katrina? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. O baka naman may mas personal na dahilan? Lumapit siya kay Katrina. Ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo. Baka naman gusto mong patunayan sa pinsan mo na mas magaling ka sa kanya? Na kaya mong makuha ang lalaking hindi niya napanatili? Ito ang huling dagok, ang pagbubunyag sa pinakatatagong sikreto at motibo ni Katrina. Sofia sends her regards, by the way. Idinagdag ni Lucas, isang pinal na patama na nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Katrina. Hindi na nakapagsalita si Katrina. Napaupo na lang siya sa kanyang silya, talunan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, kahihiyan, at pagkabigo. Ang kanyang masalimuot na laro ay gumuhos sa kanyang harapan. Security, sabi ng general manager sa wakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Escort Miss Madrigal out of the premises. Habang hinihila ng mga gwardiya si Katrina palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam, nakatitig kay Amara.
Ngunit hindi na natinag si Amara. Tapos na ang kapangyarihan nito sa kanya. Nang mawala na si Katrina, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mga opisyal ay dahan-dahang nagsilabasan, nag-iiwan sa 2 taong nasa gitna ng lahat ng ito. Naiwan si Lucas at si Amara. Sa wakas, nag-iisa na lang sila, nakatayo sa magkabilang dulo ng mahabang mesa, ang bigat ng mga kasinungalingan at masasakit na salita ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Amara, simula ni Lucas, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Basag sa pagsisisi. Ako. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin, paano ka hihingi ng tawad sa isang taong winasak mo dahil sa sarili mong mga multo? Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat segundong lumilipas ay tila humihila sa kanila pababa, sa bigat ng mga hindi nasabing salita at mga sugat na sariwa pa. Si Amara ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi siya galit, hindi siya nanunumbat. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ito ay matatag at walang bakas ng takot. Bakit niyo po ako pinaniwalaan na ganoon? Tanong niya. Hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang tunay na tanong. Bakit niyo po ako hinusgahan ng ganoon kadali? Huminga ng malalim si Lucas. Ito na ang sandali ng katotohanan. Wala nang pader na yelo. Wala nang maskara. Dahil naduwag ako, mahinang aminado niya. Sa wakas ay sinalubong ang kanyang mga mata. Dahil ang multo ng nakaraan ko ay mas malakas pa kaysa sa katotohanang nasa harapan ko. May isang taong nanakit sa akin noon, Amara. Isang taong pinagkatiwalaan ko ng husto na ginamit ang kahinaan ko laban sa akin para sa pera. Nang makita ko ang sitwasyon mo, ang pangangailangan mo, ang pag-uusap sa telepono, binulag ako ng takot na mauulit ang lahat. Naglakad siya palapit, bawat hakbang ay tila mabigat. Huminto siya sa kanyang harapan, sapat na malapit para makita ang bawat emosyon sa kanyang mukha. Ang nakita ko sa iyo ay hindi ikaw. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay basag. Ang nakita ko ay ang refleksyon ng sakit ko. At dahil doon, ikaw ang sinaktan ko. I'm sorry. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. I'm so sorry, Amara. Tinitigan siya ni Amara ng matagal. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang bigat ng kanyang pagsisisi. At naunawaan niya, hindi nito pinapawalang sala ang kanyang ginawa. Ngunit naunawaan niya ang pinanggalingan ng sakit. Lahat tayo may mga multo, Lucas, sabi niya sa wakas. Ang sa akin ay ang alaala ng isang inang nang iwan. Kaya siguro, palagi kong gustong maging invisible para hindi na muling maramdaman ang sakit ng pag-iwan. Sa pag-aming yun, isang hindi nakikitang bigat ang nawala sa pagitan nila. Isang pag-unawa, isang koneksyon na nabuo hindi mula sa kilig, kundi mula sa pinagsamahang sakit. Tumango si Lucas, puno ng pasasalamat sa kanyang pag-unawa. I can't take back the words I said or the pain I caused, but I want to make things right. Naitama niyo na po, sabi ni Amara. Nalinis na po ang pangalan ko. Sapat na po yon. Hindi. Mabilis na sagot ni Lucas. That's not enough. Not even close. Kinuha niya ang kanyang telepono. Pagkatapos ng isang maikling tawag, muli siyang humarap kay Amara. I took the liberty of contacting one of the best surgeons in the country, sabi niya. He's expecting a call from your aunt. My company will cover everything. The operation, the recovery, everything. Please, Amara, let me do this. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng pasasalamat. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan para sa kanyang ama ay biglang gumaan. Tumango siya, hindi makapagsalita. And one more thing, sabi ni Lucas. The general manager has offered you your job back.
With the promotion, of course. Umiling si Amara. Salamat po pero sa tingin ko po kailangan ko na ng bagong simula. I agree, sabi ni Lucas na ikinagulat niya. That's why I'm not offering you a job at this hotel. I'm offering you a position in my company as my personal liaison and lead translator for our Southeast Asian operations. Your talent shouldn't be hidden in hallways. It should be in boardrooms. Your starting salary will be 5 times what you're earning here. Natigilan si Amara. Ang alok ay hindi ka panipaniwala. Isang bagong buhay. Isang tunay na pagkilala sa kanyang kakayahan. Nang bumalik siya sa locker room ng mga empleyado para kunin ang kanyang mga gamit, ang mga dati nang iismid sa kanya ay yumuyuko na ngayon. Ang balita ay mabilis kumalat. Ang housekeeper na sinibak ay isa na ngayong executive. Paglabas niya ng hotel, hindi na umuulan. Ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga basang kalsada. Nakahinga siya ng maluwag, isang hininga ng kalayaan. Ilang araw ang lumipas. Naging matagumpay ang operasyon ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, narinig niya ang kanyang ama na tumawa ng malakas sa telepono, walang kasamang ubo. Isang gabi, habang nag-aayos siya para sa kanyang unang araw sa bago niyang trabaho, nakatanggap siya ng isang text message. Can I see you? I'm downstairs. Lucas, nag-alinlangan siya saglit, ngunit bumaba rin. Nakita niya itong nakatayo sa tabi ng isang kotse, hindi nakasuot ng suit, kundi isang simpleng polo shirt. I'm not here as your boss, sabi niya agad. I'm here as... Dinala siya nito sa isang lugar na hindi niya inaasahan, ang rooftop ng The Pearl of Manila Hotel, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng gulo. Ang tanawin ng syudad ay nakamamangha, ang hangin ay sariwa. I wanted to bring you back here, sabi ni Lucas, nakatayo sa tabi niya, nakatingin sa mga ilaw. To replace a bad memory with a new one. Tumayo sila roon ng tahimik sa loob ng ilang minuto, komportable sa katahimikan sa pagitan nila. Amara, sabi ni Lucas, lumingon ito para harapin siya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit meron ng init, isang bagay na matagal nang nawala. I know I have no right to ask, but I'm hoping... Huminga siya ng malalim. I'm hoping we can start over. No secrets, no ghosts, just you and me. Lumipat siya sa wikang Aleman, ang wika kung saan una silang nag-usap, ang wika na parehong nagdala sa kanila ng sakit at pag-asa. Sollen wir neue anfangen? Magsimula kaya tayo ulit? Tiningnan siya ni Amara. Ang lalaking minsang naging sanhi ng kanyang pinakamasakit na luha ay siya na ngayong nag-aalok ng isang bagong simula. Nakita niya ang kahinaan sa likod ng lakas nito, ang pagsisisi sa likod ng kanyang mga mata. At naramdaman niya ang sarili niyang puso, na minsay durog, na ngayon ay handa ng sumubok mula. Ngumiti si Amara, isang ngangiti na totoo, malaya, at puno ng pag-asa. Sa halip na sumagot sa Aleman, pinili niya ang sarili niyang wika, isang simbolo ng pagtanggap sa kung sino siya at ang pag-iisa ng kanilang dalawang mundo. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw sa hangin ng gabi. Subukan natin. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Lucas. Maraming salamat, mga minamahal kong tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang pag-iibigan. Bawat luha, bawat ngiti, bawat sandali ng kanilang pagsubok at tagumpay ay naging mas makabuluhan dahil sa inyong pakikiramay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, nais kong iparating ang isang simpleng mensahe na sa likod ng bawat pagkatao, mayroong isang kwentong hindi nakikita ng karamihan. Minsan, ang mga pinakatahimik na tao ang may pinakamalakas na tinig at ang mga pinakamatatag na pader ay itinayo mula sa pinakamalalim na sugat. Ang pag-ibig ni na Amara at Lucas ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal
ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga kamalian ng nakaraan, pagpapatawad sa mga nagawang pagkakamali, at pagpili na sumubok muli kahit gaano pa kasakit. Ito ay isang paglalakbay ng paghilom at pag-asang mayroong laging bagong simula na naghihintay. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ng kanilang kwento. At ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ibahagi nyo naman sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, ito po ang inyong lingkod. Laging nagpapaalala na ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan, hindi sa kawalan ng luha, kundi sa pag-asang namumuo sa likod nito. Nagmamahal, pag-ibig sa likod ng luha.